Air compressor. Air compressor. Supply the brakes. Supply the brakes. No oil. Wala ka nang i-change oil dyan. Then ang capacity lang nito is nasa 13 liters lang eh. 1 oil filter. 13 liters na engine oil. Tapos 1 belt. 1 belt lang din. Tapos yung steering niya, meron na tayong motorized steering pump. High voltage. Hindi na ano. Hindi na driven by the engine. Driven by engine. Tapos yung air compressor natin, high voltage din, nandun na sa taas. Ano siya? Horizontal type. Hindi na siya kumiksado ito. Wala na. The primary purpose ng talaga ito is to charge the engine. Ngayon sinasabi ko sir. Ito, sa engine, charging engine, motor yan. Ito yung radiator for the engine, for the motor, intercooler. Ay, dito. Yes, I mean intercooler. Intercooler na. Ay, sir, sa may babaw. So kahit hindi siya magde-drive, may turbo pa rin. Yes, sir. Para na mga... Let's say force. Ay, hindi kasi sir, Euro 5 din kasi kailangan. Pag Euro 5 talaga, injection. Ano siya? Injection. Same time, turbo intercooler. ECU din, with ECU link rin. So, may AdBlue pa rin. May AdBlue pa rin for Euro 5. Kasi, ang primary purpose lang naman ng AdBlue is for the treatment of the exhaust, environment friendly. So, tapos yung other than that, the under chassis, factory, isip na. Kasi dalawang battery nito, may low voltage battery, may high voltage battery. The purpose of the low voltage battery is to switch on the high voltage battery lang. Yun lang. Oh, yun lang. Pero Saan nakalagay yung mga battery? alam doon sa harapan. Buksan ka ba sir? Ito nga, nakabukang yan pa. Yung motor din. Yan lang, yun yung drive motor. Motor yung parang maliit lang. Hindi lang. Kalahati ng drum yan. Parang transmission ng... Pero wala na siyang clutchless. Clutch system is removed. Paano yung preventive ng ano? Ano lang siya? Oil. Hindi. Ito. Coolant replacement lang scheduled for 1 year. Coolant yan lang, di ba? Coolant replacement lang for 1 year. Wala. Kasi ano po siya? Permanent magnet synchronous motor. Na, kapag ano ba, going ka. Pag dumain ka, takbo. Pag binitawan mo siya, upon release, regenerative braking. Parang nagre-retarder ka na. Engine braking. So, ganun ang nangyayari. Kasi ang sa IP68. Then yung ano naman natin, battery is IP68 yung ano niya, water resistance. So ang IP68 rating more or less 24 hours under 1 meter of water. Huwag na natin testing. ito, water pump for the circulation. Then meron din siya sa taas, meron din pump. Para naman dito, para may pressure. Yung mostly pala electronic na lahat. Yes sir, electronics na lang. Just the steering. From the air compressor to the steering. Yung sa aircon. Sa aircon, yung aircon compressor is located at the top. Horizontal, electronic, high voltage electric compressor. Meron naman sir yung sa OPM. Yung mga lifespan ganyan man ng mga ano. Yung 5 years warranty. Battery, 8 years warranty. Unlike yung pure electric, the battery pack is 10. Yes sir. So, ganun na rin siya. Kasi automatic yan sir. ATS na rin, automatic temperature system, Ano yan sir? synchronous motor, brushless. Magka-separate. Oh yes sir, meron tayong for the intercooler, for the cooling Isa-isa of the coolant water. 450 liters fuel tank. Pwede sir. Ano sir? Na-complain siya. Walang walang refueling na yan. Possible sir, kasi hindi naman all the time the engine is running eh. Kung 4.3, 1,000 kilometers. Yes sir. Oh, yes sir. Ayan na one stop lang. Oh, kaya. Kasi ang capacity niya is 450 liters. But kapag ka hindi umandal ang charging engine natin or generator, there's no use of the fuel kasi we're using it on pure electric. So open yung pag-travel nyo, patay talaga yung engine. Yes. Until Bataan. Until Bataan, hindi siya nag-start kasi we're traveling on pure electric power. So, ganun siya kano. So, from Paranaque, we traveled up to Barangay Balsik, Hermosa, Bataan. That's the time nag-start siya. Kasi we're using the electric priority mode. So, up 30% saka pa lang siya mag-start ng charging. So,
So around 100 plus kilometers, alam ko 121 kilometers before the engine start eh. Raw data yun raw data pa lang. Hindi pa namin nare-refine yung data. Raw data lang yung based sa computation namin. Mas kaya ba siguro sir pag may Pyro na no? Basically Pag power na ano niya. kasi depende ang consumption ng electric power natin is depend upon the load, the road condition of course. So kasi kung medyo let's say packet siya, medyo malakas yung power consumption. Kapag loaded siya, of course, kailangan mag-compensate din ng power para ma-achieve mo yung desired speed mo. Ganun lang. Ano bang tendency na tawag ng mga free wheel? Kasi yung para sa, di ba sa engine natin minsan may parang engine brake siya na ginagawa. Yes. Kasi po tayo, regenerative braking. So it means, once hindi ka naka-step sa accelerator, remove mo yung foot mo, automatic, magpapunction na yung kanyang regenerative braking. Kasi parang permanent yung motor eh. So parang meron na siyang engine braking kung sa conventional. Pero wala yung tendency na freewheeling. Wala. Kasi motor delikado yun eh. Kasi ang primary purpose net is safety sa brakes. So pag once nabumintaw ka, meron ka ng braking na nararamdaman parang engine braking. So pag tinapakan pa yung preno natin, disc brake, malakas.